Magandang araw sa ating lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman ng Squad 244. Alala ko lang po na mayroon tayong karanasan na nakaraang mga taon na ang tao naglilibang, nanonood ng mga Korean novela at mga teleserye. Pero sa ngayon, ang nagiging parang libangan ng ating mga kababayan ay yung sundan, yung teleserye ng mga hearing sa Senado, sa Kongreso. At kaya ko ito nabagit sapagkat talaga nag-uubuso ng panahon, ng oras, ginagastusan ang mga hearing niyan just to know the truth. Pilit na sinisikap ng ating mga mambabatas na malaman ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari sa usaping nakakaapekto sa buong bayan. Katotohanan na napaka-elusive, napaka-evasive, katotohanan na pinabababaw, pinalalabo, at sinisikap na ibaon sa limot. Huwag lang maging ikapapahamak nila na sa halip maisip ng katotohanan ay siyang magpapalaya. Yun kung tatalakay natin ngayong oras sapagkat yung respeto sa katotohanan ay dapat lagi natin isinasaalang-alang. Lalo po kung ito ay nakataya dito yung seguridad ng bansa o buhay ng nakararami para mailigtas sa kapahamakan. Ngunit may mga tao na mas mainam sa kanila na sikilin ang katotohanan. Huwag na silang mabisto. Kung kayo po ay nakaranas ng mga panahon na kayo ay pinagsinungalingan o kayo ay sinabihan ng isang informasyon at napaniwala tayo and then later we learned ito po ay hoax o kasinungalingan, hindi po ito nakakatuwa. And how do you feel? How do you react kapag kayo po ay misinformed or being lied to? Ang sabi po ng Bible sa Exodus 20:16, "Thou shalt not bear false witness against your neighbor." Hindi po tama na ang tao ay magiging bulaang saksi na nagaganap po sa karaniwang panahon ngayon sapagkat natapanan lang ng haring piso, nagsisinungaling na ang mga tao. Mas gusto nilang to gain wicked wealth. Kung ano nais ng tao, miski na kasinungalingan, basta lamang bigyan na siya ng pera. Siya magpapagamit. Kaya hindi matino ang buhay ng marami. Kaya hindi matino ang buhay ng isang bansa. Sapagkat kinukulapulan ng ang bayang iyon o ang lugar na iyon o yung pamilyang iyon na kaghamanan sa pera, material na bagay, mapagtakpan lang ang katotohanan. Meron mga campaign ngayon, ang mga TV stations wherein no to fake news. Siyang dapat naman talaga. Pero di ba, tila sila rin ang mga nababayaran di umano para hindi ilahad ang katotohanan. Ang nais nilang igayak palagi at malantad yung mga kabulukan. Pero yung magagandang bagay na ginawa ng gobyerno, ng ating mga pinuno, ay pilit nilang sinisikil. Ang sabi po na Exodus 23 verse 1, huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. So ang Bible po ay talagang ekis yan sa fake news. Wika pa ng talata, huwag kang makikipagkayari sa masama na maging saksi kang sinungaling. God forbid, na gamitin tayo ng kaaway para pagtakpan ang katotohanan, sikilin ang katotohanan. Talata pa na sinabi ng Kawikaan 12:22, ang mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam
sa Panginoon. Ngunit, ang nagsisigaw may katotohanan ay kanyang kaluguran. Yes, hindi ho lahat ng tao ay willing to tell the truth. Pero sino ba nais natin i-please? Dapat siyang Diyos. At pag nagsabi tayo ng katotohanan, ang Diyos po ay nalulugod. At hindi pa nagpapabayaan ang Diyos. Alam niya kung paano itatrato ang mga taong sa katotohanan nakapanig. And sometimes, we substitute facts for the truth. Wherein dapat yung facts leads to the truth. Parang ano yan eh. Facts are recipe and the truth is the meal. Kung yung recipe ay di nakitang na yari as a meal, sala po yun. Dapat nakaayon yung meal o yung recipe sa meal. Dapat yung facts ay going towards the truth. Pero paglipas po ng panahon, nung hanggang sa ating panahon yan, then Lord, God forbid, na lumipas ang panahon, ang tao, pati mga bata, inatututunan ang kasinungalingan. Hindi natatakot, hindi kinikilabutan. Huwag nawasan na mangyari na ang mga kakilala natin, lalo na ang member ng family, ay mahirati sa pagsisinungaling. Sapagkat hindi po yan ang asal ng mga sa Diyos. In fact, ang tao po ang pinumpuno ng kasinungalingan, ang sabi ng John 8:44, kayo ay sa inyong amang diablo. Walang katotohanan sa kanya. Ang kanya lagi ay puro kasinungalingan. At ang dagdag paroon, tool ni Satanas ay, of course, paglilihim ng katotohanan. Always telling the adverse to the truth and making truth relative wherein dapat na ipahayag. But anyways, sa kapangyarihan pa rin ng Diyos at sa tulong ng mga taong kagaya ninyo, truth will remain the same. Ipahayag lang natin. Kung ano man na maging kahinatnan, just tell the truth. But how do we show respect for the truth? One, be trustworthy. Sabi ng isang tao, if you want to be trusted, be honest. Ganun lang kasimple. So, think before we speak. Say what we mean and mean what we say. Ang isang tapat na saksi will always rely on the truth. And we should hold on to ourselves accountable. Na lagi po tayong andun yung damdaming ako'y mananagot unay sa Diyos, sa aking family, sa batas, when I will not tell the truth. So, when our words do not match our actions, nagkakaproblema po tayo dyan. At ang masakit po nito, when somebody tells the truth, some who are on the other side would shoot the messenger dahil bakit to? Truth coming out from a person na trustworthy and honest. Yung katotohanan sinasabi niya, para sa mga kaibayo, it's very inconvenient, very uncomfortable, and it's very painful para sa kanila. Kaya iba, pinatatahimik. Proteksyonan ng Diyos lagi ang mga taong nasa panig ng katotohanan. Salamat sa Panginoon sapagkat not only because of the help of modern technology, higit sa lahat ng salita ng Diyos na nanunukat, nanunubok, at nagbabago ng puso. The truth is coming out sa lahat ng buhay, sa maraming buhay, sa mga tahanan. Just tell the truth. Proverbs 26 verse 7, faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Sometimes, when we say the truth to our friend, it hurts. Pero kayong dadatnan na katotohanan o tayong nakakarinig na katotohanan, that hurts, but it would heal. Ang doktor man nanghihiwa para gumaling. So let's welcome the truth. Pero
Huwag natin hayaan the enemy would kiss us with all the lies. And many will say, sa ating paligid, sila ay loyal, pero who can find one who is really reliable, truly truthful? Proverbs 20 verse 6, maraming tao ay magtatanyag bawat isa ng kanyang sariling kagandang loob. Ngunit sino makakasumpong sa isang taong tapat? So, be trustworthy. And then, be consistent. Kung ano yung dapat gawin, dapat sabihin, katotohanan. Because our families, our friends, our colleagues must know the truth. And they are relying sa atin o sa katotohanan dapat maipahayag. So, we should be responsible. Well, first, pangatlong bagay, do not betray confidence. Pinagtiwalaan tayo, respect someone's trust. Okay, lagyan natin ng konting paliwanag ito. May mga tao, they would tell you some secrets and you should keep that. Pinagtiwalaan ka na hindi mo ikakalat. Talata muna, 1 Peter 4:8. Nauna sa lahat, ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, pagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. In matters of relationship among our family members, or friends, or colleagues, or hindi po yung may kinalaman sa national security. Kung itong bagay na ito na nalaman nyo ay makasisira ng relasyon ng dalawa, ang sinasabi ng Bible, that's the time na keep your mouth shut. Pero kung bagay na nalalaman nyo, nakataya ang national security, ang buhay ng marami, ay ibang usapan yan. Pero yung bagay na dumating sa inyo, na pagka ikinuwento mo sa kinauukulan, magkukos ng away nilang dalawa, magkakaroon ng sirang relationship. Ang sinasabi ng Bible, because you love that person, you will keep it to yourself. Kung po pwedeng, halimbawa ay may isa nakapaminsala ng gamit. Kung po pwedeng, huwag mo na ikwento sa ikanya na siya ang nakapanira na ang dating inaghahatid ka ng away, kung pwedeng tayo na ang magtakip, tayo na ang mag-repair. Ibig sabihin, kung may iiwasang masira ang anumang relationship para tumibay ang pagkakaibigan, sa isang maliit na bagay naman na pwede naman nating hindi na ikalat. Yun ang sinasabi ng Bible na mabuti kang tao na nagtatakip ka ng karamihang kasalanan. Proverbs 10:12, hatred stirreth up strifes, but love covereth all sin. So, again, kung isang bagay na nalaman nyo at inihatid nyo doon sa kinauukulan at magdudulot ng away nilang dalawa, masisilang relationship, huwag na lang natin paratingin. But if it involves national security at buhay ng maraming tao, aba-ibang usapan yun. So this refers to the sins of others to each other. Tampuhan na huwag na natin gatungan, na hindi natin ipaparating sa kinuukulan para lumala pa, para mas maging mapait ang relationship nila, kundi mas mabuti lang let them lie buried in oblivion. Dahil lumalabas ng chismis, a gossip goes around telling secrets. But those who are trustworthy can keep a confidence. Yan yung sabi ng Bible, Proverbs 11:13. Siyang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim, ngunit ang may diwang tapat nagtatakip ng bagay. Kung ito naman ay chismis. Again, I hope you would understand. Sa mga bagay na maliit, na makasisira ng relationship, huwag na nating ihatid. Huwag tayong maging imbudo na tagasalo ng mga kasiraan ng kapwa that would cause problems and strife among our loved ones and friends. So, ito hamon sa atin. Proverbs 23:23.
Buy the truth and sell it not. Also wisdom and instruction and understanding. Let me give you three things or four things. Pag tungkol sa katotohanan, and by the way, the truth is what the Bible says. And the truth is what we apply sa ating buhay ayon sa kasulatan. Una sa lahat, prize the truth. Ibig sabihin, pahalagahan natin ang malaman yung katotohanan. Para ka nakakuha ng trophy, desire to make that, to have the trophy, the medal or whatever, kung paano hinangad mo magkaroon karangalan ganoon, you take it like the truth na nakuha mo, your prized possession. Truth is indispensable. 3 John 1:4. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Ang sarap po na tayong lahat, ang ating mga anak, ibigan, kaanak, lumalakad sa katotohanan. Walang kasinungalingan karga sa katawan. Puro si katotohanan. Because truth is all the absolute. It's attainable. Hindi po mahirap malaman ang katotohanan. Because if you have Jesus in your heart, sabi ng Bible, John 14:6, I'm the way, the truth, and the life. So, si Kristo bilang truth, magiging normal sa atin na magsabi ng katotohanan, mabuhay sa katotohanan, walang kasinungalingan. So, with the help of the Holy Spirit, tayo po ay makalalakad ng diretsyo. Hindi ka na kailangan magtakip ng mukha mo o i-cover mo yung sarili mo dahil nabulgar na yung kabulustugan mo. Hindi ho. As I said natin, without the Spirit of, or without the help of God, the power na meron tayo will be deadening, depressing. So, hindi magiging mabuhay ang tao. We won't not live effectively. Ika nga. And also, knowledge without transformation avails nothing. Listen, John 16:13. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. So, the truth that we're telling now is through the help of the Holy Spirit, through the help of God. Just tell the truth. Walang lihim, walang kasinungalingan. Tell what the Bible says and live by the principles of the Bible. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ay kanyang sasalitain. So, prize the truth. Meaning, desire to know the truth and keep it. Let other people know it. Secondly, purchase the truth. Ano ibig sabihin natin? Again, Proverbs 23, bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Karunungan, turo, at pag-unawa. Ito sinasabi natin. When you purchase a thing, sabi ng Bible, gusto mo kasi mapasa iyo. Pero pag sinabi ng Bible, bumili ka ng katotohanan, huwag may pagbili. Meaning, huwag malayo. When you sell something, nawalay sa iyo. So when you have the truth, huwag niyong hayaang mapalitan ito ng kasinungalingan. Yung katotohanan ng taglay mo ay mawala at mapalitan ito ng kasinungalingan. Share the truth, pero huwag niyo hayaang mabuhay ng walang katotohanan. Huwag kayong mabuhay ng puro kasinungalingan, paglilihim, lalo na pag sinamahan pa ng kahambugan. Consider truth as a thing of a highest value. Now you are willing to spare no pain. You're willing to pay the cost. Truth that you're willing to sacrifice to obtain it. And when you have the truth, you're willing to keep it and live with it. Ipapamuhay, ipamamahagi. Hindi papalitan ng kasinungalingan. So, when the Bible says, sell it not, live by the book. Live with truth. Sabi sa James 1:21, kaya't ihiwalay nyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan, tanggapin nyo na may kaamuan ang salitang itinanim, datapat maging tagatupad kayo ng salita, huwag tagapakinig lang na inyong dinadaya yung sarili, pagkat kung ang sino man ay tagapakinig na salita at hindi tinutupad, katulad siya ng isang taong tumitingin sa kanyang
mukha sa salamin at aalis. When you know the truth at hindi mo ipinamuhay, para kang tumingin sa salamin na nakita mo may dumi ka, hindi mo nilinis. Kailangan tayo pamuhay. Thirdly, preserve the truth. Jude, verse 3, exhort you that ye should earnestly contend for the faith. So, as we have the truth, the Bible, and the truth ng ating buhay, you will be able to preserve it. You guard against those who would deny the truth, who would distort the truth, who would dilute the truth, and who would defile the truth. Tulungan tayo ng Panginoon, lalo kami mga ministro who preaches the Bible, na hindi kagaya ng ilan na pinununan ng kabugan ng sarili. Pati ang Diyos inalis nila sa kanilang buhay. Sila na inilagay nilang Diyos nila. Kaya ito itong kahambugan tuloy, sabi nga ng Bible, ano yan, perfect formula eh. Kahambugan equals kapamakan. No wonder, nung nahuli, sa kahambugan niya, nakatakip ang mukha, nakatikip ang kamay, nakatakip ang lahat ng bagay, kasi ikaw nga naman mapahiya, mabisto sa kasinungalingan. Sabi ng Bible, 2 Corinthians 2:17, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat, at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos, nagsasalita kami para kay Kristo. Iba ginamit ng Biblia para kalakalin, yumaman, magpayaman. Buti lang sa ating panahon, nabibisto ang ganyang mga tao. Gagawa ng kabulustugan, lalayas. Sa naharapin ng katotohanan, sa bagay, pag ang tao talaga ay kinulapulan ng kasinungalingan at kambugan, ang katatakot talaga niya ang katotohanan. Buti lang nasusuko ng iba. At yung iba sana, sa nabubuhay sa kasinungalingan, magbago ng isip at harapin ng tunay na katotohanan at magiging maayos ang kanyang buhay. Or, ikapapahamak niya. Finally, proclaim the truth. John 3:16, of course, sinasabi ng Bible, naging din ang pag-ibig niya sa atin lahat, na kanyang binigay kanyang bugtong na anak, na ang sino man sa kanya ay sasampalataya. Hindi sino man ang aanib sa religion. Walang namatay na religion sa krus. Ang namatay sa Kalbaryo si Kristo, yung Diyos na nagkatawang tao. Yun ang dapat itinuturo. Hindi puro kabulustugan na ako may-ari ng mundo, ako may-ari ng kaluluwa ninyo. Yun tuloy. Ipinahamag niya ang sarili niya sa sarili niyang kayabangan. Ang ibinakamatayan na. Isaiah 61 verse 1, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maaamo. Kanya isinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan ng mga sumabihag at bubukas ng mga bilungod sa mga bibilanggo. When you preach the Bible, when we preach the truth of God's Word, tama ang aral, tama ang pamumuhay, totoo ka sa labat labas, you will help those who are depressed, yung nakukulong sa kanyang sariling buhay na parang walang kalayaan, you will have them be freed. Bubukos na ng kaisipan, bubukos na ng kailang mga puso. Dahil sa mabuting balita, mapaaamo ang mga mababalasik, magkakaroon ng pagbabago. So this truth should be in the power of the Holy Spirit. And that would cause revival, transformation. May isang nabasa akong kwento. Habang lalakad daw yung mag-amo, si Satanas at saka isa sa kanyang demonyo ito. At habang lalakad sila, natanong daw ng demonyo ito, yung isang tao, nakakapulot ng salita ng Diyos. Sabi niya, bossing, nakakapulot ng salita ng Diyos. Ako, pag nalaman ng tao yan, baka hindi na makinig sa atin, salita ng Diyos yan. Sinilit daw ng amo niya, huwag ka mag-alala dyan. Kape-kapraso lang yan ang pampulot niyan. I will make a religion out of that. No wonder, may mga tao nakabasa ng konting talata, all of a sudden they proclaim to be the God, the Savior. Yun, sinakyan demonyo. Hanggat hindi po nagbabago ang tao, tunay na sumampalataya kay Kristo, nagsisisi ng kasalanan, ang Biblia po, kakalakanin lang yan sa sariling pakinabang. Oh, God have mercy. Let us be bold enough to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So may God help us. And may God bless us all and give us peace.
Until next time, maraming salamat po. Muli po, nais kong hilingin sa inyo na ipanalangin ang ating kapulisan, lalo na po ang aming Squad 244. Lagi niyo po sila isama sa panalangin. Sa panguna po ni Patrolman Jason Reville, Police Corporal Joderick Benedictus, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Michael Bermejo, Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Senior Master Sergeant Wilray Guillermo, ang aming squad leader na si Police Chief Master Sergeant Sir Joseph Aquino. For whom we really salute. Itong mga pulis natin sa Santa Maria, ingatan ng Diyos, gabayan lagi, at bigyan ng karunungan. Sa po ang kalang pamilya, ingatan ng Diyos. God bless us all. Stay safe.